Good day everyone. My name is Kathleen L. Antonio from BE EDSO, and today we will going to discuss about the mineral and soil resources. Mining is the extraction of variable minerals or other geological materials from the earth, usually from one ore body, lode, vein, stem, and reef of placer deposit. This deposit provides much economic interest to the miner. A popular mining company in the Philippines advertised on television that mining is a means of financing alternative livelihood paths that, over the long term, may prevent biodiversity loss. However, in reality, it poses serious and highly specific threats to biodiversity. Okay, ang mining daw ay ang pag-extract or pagkuha ng mga mahalagang materials at geological materials mula sa lupa. Halimbawa nito is yung ginto, tanso, at yung mga carbon. So, ang conflict dito is sa Pilipinas, madalas i-advertise ang mining bilang source ng pangkabuhayan or livelihood. Pero in reality, malaki ang banta nito sa ating biodiversity o sa mga halaman at hayop. So next is dito tayo sa earth layer. So dito sa structure, ang earth ay parang sibuyas, may layers. So sa crust, ito yung crust ang pinaka-outer layer kung nasaan tayo. And sa lithosphere naman is pinagsamang crust at upper mantle. Ito yung matigas na part. At sa asthenosphere naman, isang soft at mainit na layer sa ilalim ng lithosphere na nagpapagalaw sa mga plates. And sa core, meron tayong outer core or liquid ang laman nito, at inner core naman is the solid. Let's proceed to the plate tectonics. So continents and land masses are situated on some of these plates. As the plates moves across Earth's surface, the continents change their relative position. So sinasabi dito na ang mga kontinente ay hindi nakapako sa pwesto. So gumagalaw sila dahil sa ibabaw sila ng mga tectonic plates. So we have the 7 major plates. Ang lithosphere ay nahati sa 7 malalaking plates tulad ng Pacific, North American, at Eurasian. Ang isang maliliit na plates tulad ng Philippine plate, ang galaw niya ay sobrang bagal. So parang bilis ng paghaba ng kuko natin ng 2 cm to 10 cm per a year. Volcanoes. The movement of tectonic plates, the hot or the soft rock of the asthenosphere causes most volcanic activity. Magma is produced as place where the asthenosphere is close to the surface, and the heat from this part of Earth's mantle melts the surrounding rock. So when one plate slide under or away from another, this magma that reaches the surface of is called lava. So binubuo or nabubuo ang bulkan kapag ang magma ay natutunaw, or ang magma ay tinatawag nating natunaw na bato mula sa asthenosphere ay nakakalabas sa surface. So paglabas nito, tinatawag na itong lava. So saan sila matatagpuan? The number 1 is the subduction zone. So sa convergent boundaries, kung saan ang isang plate ay lumulubog sa ilalim ng isang lupa. And the number 2 is the spreading centers. Sa divergent boundaries, kung saan lumalabas ang mga magma dahil naghihiwalay ang lupa. And hotspots, mga butas sa gitna ng plates or hindi sa boundary, kung saan may umaangat na mainit na plume ng magma. And let's proceed to the earthquakes. So occur when plates along a fault suddenly move in opposite directions relative to one another. This movement triggers seismic waves that radiate through the crust. So nangyayari yung lindol kapag may mga plates sa isang fault ay biglang gumalaw sa magkasalungat na direksyon. Yung seismic waves naman, ito yung energy na nilalabas ng paggalaw at nagre-resulta ng seismic waves na siyang nararamdaman natin sa pagyanig o pag-alog ng lupa. At ito yung naramdaman natin last week na nagkaroon tayo ng lindol dahil yun sa ating plate tectonics na naramdaman.